In Christ we live with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and loudly, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautiful name. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory, eternally won. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and loudly, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. Hallelujah! Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Tayo po ay tumayo. At bago po tayo magsimula, pwede po ba nating ngitian, yan, kawayan? At sige po, no? Welcome po natin ang bawat isa sa lugarang ito. Welcome po sa ating morning service dito po sa ICC. And also, welcome to the people no, nanonood po sa atin online. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sige po, pwede bang palakpakan natin ng Diyos sa umagang ito? Come on, let's give Him the praise that He deserves. Come on, church! Hallelujah! Thank you, God. Come on. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Ating awitan ng Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord! You deserve all the glory, all the honor, God! Come on, together we sing. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. We say, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church. Patuloy natin purihin ang Panginoon today. Minsan pa we sing, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. We sing, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking sa piling mo, Diyos. Ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, Lord. Yes, God. Sa piling mo, Diyos. Sa
Sa presensya mo, God, langit ang aming nadarama. Ikaw lamang ang pupurihin. Come on. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit, langit ang aking nadarama. Come on. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking. Sa piling mo, Diyos, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, we say, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y, yes Lord, kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, yes Lord, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, Lord. Thank you, God. We praise your name, Jesus. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, God, we glorify you. We honor you, God. Come on. Patuloy po natin siyang awitan sa umagang ito. Hallelujah. Oh, 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 oh. We sing it out. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di natitinag sa pagsubok, sa pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. We say, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa baba at higit pa. biyaya mo'y sagana at umaapaw sa panat. At Higit pa sa lahat ng pangangailangan. iba sa lahat mo inaasahan, wala nang ang mahihilig pa. Come on, church! Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah, Lord! Whoa, 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 whoa. Minsan pa, awitan natin ng Diyos. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, sa pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, come on! Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. We say, ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang sa padla. At higit pa, higaya mo'y sakana at umaapaw sa padla. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan, wala na nga mahilig pa pagkat ika'y. One more time! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa banda. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan, wala na kang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord! Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, we sing to the Lord. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Come on, all together. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa. Sapat ko, Diyos. We sing, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang, yes, Panginoon. Come on, we sing it to our God. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa. Sapat ka, O Diyos. Wala nang ang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Thank you, Lord. Oh, 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 oh. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. You are more than enough, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Come on, pwede bang palakpakan pa po natin sa umagang itong Diyos? Thank you, God. Hallelujah. You are good, Panginoon. You are more than enough, Panginoon. Gaya ng aming inawit. Hindi ka lang sapat, higit ka pa, Panginoon. Ang kapangyarihan mo, pagmamahal mo, Diyos, ang kaligtasan na sa'yo pwedeng matagpuan lamang, O God. Salamat, Panginoon. Lord, we worship you today. We honor you. And we thank you, God. Salamat. Salamat, O Diyos. Come on, church, can we close our eyes? And pwede po ba nating itaas ang ating kamay sa Panginoon? Yes, God. As we lift up our hands and worship you, God, as we sing songs, Lord. Yes, God. Hindi nito maibabalik, Panginoon, o Lord, mapapalitan kung ano yung ginawa mo para sa amin, O Diyos. But allow us today, God, as we seek you, God, and want to honor you, Panginoon, Lord, we lift up our hands. We will worship you with all our hearts. We will sing the truth, Panginoon, kung sino ka, O Diyos. Ika'y mabuti, God. Ikaw ang aming tagapagligtas. Sa'yo lamang ito pwede matagpuan. At Lord, ang pagpapala, O Diyos, ay tanging sa'yo lamang, God. Come on, church. Come on. Thank the Lord today. Worship Him. Hallelujah, God. We worship your name. We thank you, Lord, for you are good. Our Savior, our hope. Oh, we want to glorify you, God. Oh, change our hearts, our minds, God. Hallelujah. We trust in you, Lord. Trust in you, God. Come on, church. Trust in our God today. He's our healer. He's the peace that we need. Yes, God. He's our Savior. Thank you, God. Hallelujah. You are our comforter. Salamat, Lord. God, we worship you. God, we worship you. To you alone. Hallelujah. We sing.
habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. One more time, sing to the Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos. Church, come on, we sing. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Yes, God. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Come on, patuloy natin sambahin ng Diyos sa umagang ito. Salamat, Panginoon. It's all by your grace and your mercy. Lord, you are good. Hallelujah. Salamat sa biyaya mo, Diyos. Hallelujah, God. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di
pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sumulang biyaya mo. Come on, patuloy nating pasalamatan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. God, karapat-dapat ka, Diyos, sa bawat papurit parangal. Hallelujah. Hallelujah to you, God. All the highest glory and praises. Come on, we sing to the Lord. Hallelujah. 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 Whoa. Hallelujah. 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 Whoa. Hallelujah. Come on, church. Let our worship flow. Hallelujah. We say hallelujah. 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 Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Come on, one more time. Oh Diyos, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, that's God, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang, yes Lord, wala kang katulad, God. Come on, church, worship the Lord today. Wala siyang katulad. O Diyos, salamat, Panginoon, sa piling mo, sa kamay mo, Diyos. Wala kang kapares, God. Salamat, Panginoon. We say, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang, we say, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. One more time we say, wala kang katulad. Oh, sa'yo, wala kang katulad. Oh, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, o ba man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang Papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon.
wala kang katulad. Tamang palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Father. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat sa aming pong mga awitan na nagbigay ng kaluguran sa pangalan mo, Panginoon. Lord, kulang yung mga salita, Panginoon. Tulad ng aming inawit ngayong huli, Lord, na sinasabi namin na wala kang katulad, Panginoon. Lord God, mayroong dahilan kung bakit inawit ito, Panginoon. Lord, sobra yung ginawa mo, Panginoon, sa amin. Lord, tulad nung sinasabi ng unang awit na sobra yung kasalanan na aming nagawa sa iyo, but tinumbasan mo ito, Panginoon, Lord, nang higit doon, Lord. Salamat sa iyong grasya. Thank you for your grace, Lord God, na may mga bagay na halos wala na, Panginoon, but God, thank you for your mercy, Panginoon. Lord, salamat sa pagpapatawad mo sa amin, Lord, at salamat, Diyos, sa biyaya mo, sa grasya mo, Panginoon. Lord, thank you for your grace, O God. Lord, na nandyan, Panginoon, available, Panginoon, always, Panginoon, sa amin ng iyong mga anak. Lord, mabuti kang Diyos, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Pwede ba, sige, sabihin mo sa Lord, sa umagang ito, salamat, Panginoon. Hallelujah. No, yung pasasalamat na mayroong pinanggalingan. Hindi lamang tayo nagpapasalamat sa Kanya na parang wala lang, but ang daming pinagugutan kung bakit kulang yung salitang salamat na kung ano yung mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. O Lord, sige Lord, hindi ka pa tapos sa amin, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na matuto pa kami sa iyo. Lord, turuan mo pa kami, Lord. Tulungan mo pa kami, Panginoon, na maibigay pa namin yung best, Panginoon, Diyos, para sa iyo. Lord, kulang ang mga salita, Panginoon. Even yung aming mga gawa, Panginoon. Lord, hindi matumbasan yung mga bagay na ginawa mo, Panginoon, sa amin. Wala kang katulad, Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Hallelujah. God, sige, samahan mo pa kami, Lord, sa umagang ito. Lord, bless our 9 a.m. service. Lord, pagpalain mo ito yung mga anak na nandito ngayong umaga, Panginoon. Naghanda po sila, Lord, at they are expectant, Lord. At of course, God, nandito kami upang sambahin ka, Panginoon. Lord, at salamat, Ama. Lord, nasamba ka namin sa umagang ito. And God, sige, let your word, Father, speak, Lord, sa aming kalagitnaan. Lord, sige, matuto pa kami, Lord, at mapalahanan kami, Lord, sa marami pang mga bagay. Father, we thank you, God, hallelujah. Lord, sa mga bagay na ginawa mo at gagawin mo pa, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak, sa amin, Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi pa tapos si Lord sa iyo, hallelujah. God, thank you, God. Di ka pa tapos sa amin, Panginoon. Lord, sobra-sobra pa ang pwede mong gawin, Lord, ng mga bagay, God, para sa amin. At nagpapasalamat kami dyan, Panginoon, ngayon pa lang. O Diyos, sige, tanggapin mo ang aming papuri, O Diyos. God, we thank you, God. We bring back to you all the glory. O God, in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Hallelujah. Isa pang malakas na palapak sa Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sige, tanggapin mo ang aming papuri, O Diyos. God, we thank you, God. We bring back to you all the glory. O God, in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Hallelujah. Isa pang malakas na palapak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo po yung makaupo na. Salamat sa Panginoon at nandito kayo at nandito tayo, no, sa ating pong 9 a.m. service. So, kanina pong umaga ay, yun, katatapos nandito yung iba nating mga kapatiran, gumising sila ng maaga. No? Sabi ko nga, mapalad kayo doon sa umaga. Ba't hindi naman? Mapalad tayong lahat. No? Kasi meron naman tayong kanya-kanyang yung oras na alam natin na nakalaan ito para sa Panginoon. At salamat po, no? Nandito po tayo. Sige, pwede mo bang palapakan pa minsan si Lord? Kanina, medyo nagmadali ako kasi parang akala ko late ako, pero hindi naman, nakaabot din. Naikwento ko lang kasi hindi ito yung sermon
At tama, nung marinig ko yung awit, sabi ko, sakto yung inawit namin, kaya pala si Lord, hindi ako maka-ano doon sa una kong sermon, hindi ako maka-gets, no? Ninaaral ko siya, parang, Lord, sabi ko, hindi ko maramdaman tong sermon na to. So, yun, napalitan ng umaga. So, mabilisan lang. Lord, tulungan mo ako, Lord, na ano yung gusto mo. But I think hindi nagkamali si Lord, no? At na ito ang maririnig natin at nakakonect siya sa inawit natin, yung sobra yung buti ng Lord sa ating mga buhay. Sabi nga nung awit, yung kasalanan, no? Higit siya sa kasalanan na nagawa natin, no? Kaya that in the end, yung kasalanan ay nalusaw, no? Sa ating mga buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Gusto kong basahin ang Leviticus chapter 13 verse 45. Sabi ko nga sa inyo, mabilisan, isang verse lang. Medyo, pero hindi po, hindi naman. No? Basta, sige, tignan natin si Lord may gustong sabihin sa atin sa umagang ito. Leviticus chapter 13 verse 45. Samahan mo po ninyo ako sa pagbasa. Ito ay may kinalaman, no, sa taong merong leprosy, no? But that in the end ay sabi ko nga kanina, wala naman na, definitely, no, wala namang may ganitong sakit na nandito sa atin, but hayaan natin itong kwentong ito ay ma-divert ito sa atin at mapupunta to sa in our spiritual life, no. Mamaya gusto ko tong, sabi ko nga ay matututo tayo dito kasi bagamat ginamit itong sakit na to, no, na isulat sa Bible, but meron tong malaking aral, no, sa atin even in our time today. Sige po, gusto kong samahan niyo po rin po ako sa pagbasa. Sabi dito sa Leviticus chapter 13 verse 45, "Now the leper on whom the sore is," sabi dito, "his clothes shall be torn and his head bare. And he shall cover his mustache and cry, unclean, unclean." Sige, yan natin. Although, mahaba to, no? Ang kwento ng Bible, no? 2 chapter ang usapan ng ganitong klase ng mga usapan, about leprosy. But, sige, tignan natin through this verse. Kaya natin na makausap tayo at madinig natin si Lord ngayong umaga. Kanina sabi ko, no, atong book of Leviticus, no, it is the book of worship. Ito yung, pag binasa mo ang book of Leviticus, ano to nandun yung kanyang dinadala yung kwento na this is about worship. Itong book of Leviticus, worship to God, no, sa Old Testament time. But medyo, sabi ko nga, medyo magkaroon ng contradiction ng konti, no? My message today is the opposite of my text, no? Sabi ko nga is about na medyo, hindi ko alam paano natin to mapakinggan, pero medyo mabigat siya sa damdamin. Teka muna. Kasi kwento ng isang may ketong, no? At ayan nyo, no, na matapos nating basahin, no, na para bang sabihin natin, Pastor, ano bang gamit yan? Mukhang hindi naman applicable kasi, naman, no, sa ating panahon ngayon, sabi ko nga kanina, maybe mga 60s or 70s or early 80s, 90s, hindi na masyado, almost na pagaling na yung mga may ketong sa Pilipinas, no, na resolve nila at nakahanap sila ng lunas, although hindi man talaga tuluyang gumagaling, but hindi na siya yung katulad ng dati na nakakahawa, no, so that hindi na siya nag-spread. Nasabi ko nga kanina, no, etong Tala, nabigyan kami ng pagkakataon na naging kaibigan namin ni Pastora, wife ko,
yung isa sa director dyan, na isa sa pinakamatagal ng director, 25 years siyang director ng Tala that time. But yung hospital na yan ay talagang intended yan para sa may mga ketong. No, ngayon na lang yan naging general hospital kasi yung kanilang mga pasyente ay halos gumaling na. So binuksan na nila yan para sa ibang may mga sakit. But I have my personal first-hand story, no? Kasi nagkukwento siya sa akin na kung paano nila inaaral talaga yung mga pasyente dyan. Kasi that time, sa panahon niya, wala na po yung doktor, patay na siya. But I believe na, kasi siya kinikwento niya yung father niya, mga protestant, magulang niya. Pero hindi na kasi kami nagkita nung siya ay namatay, hindi na namin siya na nakakausap ng medyo mahabang panahon. So, hindi ko alam, but my prayer sana ay na-meet niya si Lord, no? But, yun na nga, habang binabasa ko, medyo may connect ako kasi meron akong understanding about dito sa karamdaman. Nagkukwento kasi itong doktor na ito kung paano nila na hinahanapan ng solusyon yung mga pasyente kasi talagang, yun na nga, kinikwento niya sorry po, So sabi ko nga, medyo mabigat ng kwentuhan dahil hindi ito yung Leviticus na parang worship, but medyo madugo ng konti na, naman, yung may sakit na ketong, na yun na nga, na memory ko, kinikwento niya, nagtatanggalan ng mga tenga, mga daliri, hindi na pipigilan kasi nag-aagnas. So, sorry po, hindi ko to sinasabi na parang hindi ko alam, yung word na parang yung parang kadiri whatsoever, but gusto ko kinikwento ko upang gusto ko tong idikit so that in the end maintindihan natin na itong ketong ay meron tong kinalaman sa panahon natin na kung tawagin ay sin. So tignan natin to, habang naririnig nyo yung word ng ketong, gusto kong i-divert nyo ito sa salitang kasalanan. So, kasi dito mapupunta itong ating pag-uusapan. My title, the title of my message for today, The Cleansing of the Leper. The cleansing of the leper, masyado naman basic siya, but sige, tignan natin. Ulitin ko po, kapag nakakarinig tayo, nababanggit ko yung leper, mamaya, i-explain ko din naman to, this is about sin in our time today. So, hindi naman na to banta, Sabi ko nga kanina, etong sakit na to, kasi almost nahanapan na to ng Lunas. At yun na nga, pwedeng sabihin natin, Pastor, ba't pa yan pinag-uusapan natin? Wala din naman merong ganitong karamdaman sa lugar natin. No. Ito ay valid kasi sabi ko nga, habang nadidinig natin yung salitang leprosy, siya ay nagre-represent o nagpo-portray about sin. When Jesus was hung on the cross, the Bible said that He paid the price for our sin. So, tingnan natin to. Kaya ako naniniwala na nandito tayo at kung ikaw na nandito at kino-confess mo, at ikaw ay kino-confess ay umaamin, at kinikilala mo na ikaw ay makasalanan, tayo ay makasalanan, ang Bible nagsasabi na tayo ay patatawarin, So, sabi ko nga kanina, bakit pa etong kwentong ito ay kinento sa Old Testament, kinikwento din even sa New Testament, Si Jesus nakaka-encounter ng ganito at isinulat ng Bible, Because that in the end maintindihan natin, kaya siya kinikwento dahil ako naniniwala na ginagawa siyang halimbawa, sa isang kalagayan ng isang tao naman na nandun siya sa patuloy na gumagawa ng kasalanan. It was so terrible to have this kind of disease. Kaya nga, kapag kinikwento to ng Bible, talagang seryoso.
leprosy was a picture of sin. So, yun, tulad ng sabi ko kanina, na sige, habang tinitignan natin ang kalagayan nitong mga taong ito, nasabi ko nga kanina na first hand ba? Ganon, yung testimony ng isang doktor na talagang gumagamot sa ganitong mga tao. No? Na ikukwento niya sa amin na kung paano nila nakikita ang kalagayan ng mga tao at nitong mga pasyente nila. Kaya andun sila talagang humahanap ng lunas. But ganda lang yung memory ko sa kanya, sabi niya, nung yung normal no na ini-introduce sa kanila yung gamot, hindi hindi daw walang nangyayari, parang but nagkaroon sila ng pag-aaral sa kanila lang, sa kanilang grupo at nagdesisyon sila, yung doktor nagkwento sa akin dito sa Tala. Nagdesisyon sila na taasan yung dosage ng injection at nakita nila yung pagbabago. So, parang sinasabi niya, kami ang unang nag-introduce dyan sa buong mundo na naglakas ng loob na instead na siguro parang yung sinasabi niya, dinoble nila yung dosage ng gamot at nakita nila yung pagbabago at ginaya daw yan ng maraming bansa. So, galing sa kanila. And privilege din, narinig ko sa kwento nitong doktor. No? But, I have my experience also na binigyan din ako ng pribileyo na nakapag-preach ako dyan. No? Way back dun, sa dati kong church na nakapag-preach ako dyan na in-invite nila kami, no? Yung management. So, in-invite nila ang mga pasyente, yung kung tawagin ay ano ba tawag doon, yung sila ay tawag sila diyan yung ano ba pwede wala ako sa tawag sa kanila, yung outpatient no tsaka inpatient. So tama ba ako? Yung pinagsama nila at ng mga pamilya, dami nila sa isang buong basketball court diyan sa loob at nakapag-preach ako sa kanila no about Jesus. But ang experience ko nga, kita ko talaga sila, no, na yun, kakamayan kanila. Ang iba, 3 na lang ang daliri. Tapos pag tinignan, pero mga tuyo naman na, mga ano na sila mga nagamot na. Iba walang tenga, iba walang, ewan ko, nakakita na ba kayo ng ganun? So hindi ko to sinasabi para parang sabihin na, ganun ang ito. No, meron kasi akong ibig sabihin dito. Kaya nga sabi ko kanina, kapag narinig natin yung word na leprosy, ito ay nagtutukoy na nagsasabi na ito ay may kinalaman at magpapaalala sa iyo ang kasalanan. So, hindi ko alam but sige tignan natin etong sakit na to hindi na to katulad nung ngayon na parang wala ng lunas. Meron na po silang nahanap na lunas para diyan. But I'd like to think that in the end hindi naman tao ang may gawa niyan, The cross of Christ, si Christ ang nagbayad diyan. Ang sabi ng Bible, by His stripe, we are healed. So, yung kagalingan talaga ang talagang dapat na ibabalik yung glory, lalo na sa atin na mga nakakilala sa Panginoon. Sa Kanya talaga ang glory at pasasalamat. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah. So, sige po, tuloy-tuloy po tayo. Magtutuloy-tuloy ako. Sabi ko nga, medyo mabagal ako ng konti kasi hindi ko alam, hindi naman. Inayos naman to, but hayaan natin. And I believe na si Lord ay may gustong mensahe na ibaba sa atin sa umaga pong ito. Sige, sa Old Testament, this disease was so awful, and was so terrible kasi kapag kinikwento siya, at yung privilege na wala sa mga tao. Kasi kapag ikaw ay may sakit ng ganito, siguro naman even sa mga nakaraang mga panahon, outcasted ka talaga, hindi ka pwede isama sa community kapag ikaw ay nakakitaan ng may sintomas ka na parang nagbabatya na magkakaroon ka nito. Pinadadala ka na agad dun sa mga priest. Ang mga priest ang
titingin yan at magsasabi kung kailangan ka nang ihiwalay kasi infected ka na sa ganitong klase ng sakit. But kapag ikaw naman at may mga instansya sa Bible, sa panahon ni Jesus, si Jesus gumawa ng himala, gumaling itong may mga ketong. But ang kanya agad na sinabi sa mga to, kung maalala nyo yung 10 lepers, pumunta kayo sa priest at magpasuri kayo. Kasi sila din ito magsabi, kung magaling ka na, at bibigyan ka ng certification that pwede ka nang ibalik uli sa community mo. So parang ganun yung kanilang kalagayan. So ang hirap yung kalagayan ng merong ketong. At hindi naman, wala talagang gamot. But sa panahon ni Jesus, merong isang instansya din sa Old Testament na itong si Elisha, na ginamit ni Lord so that merong isang kilalang tao na gumaling. But bihira masyado. So, dito makikita natin that they could not come near to other people. They had to be at least 100 feet. 100 tama ba ako? 100 feet? 100 feet? Meter ba? 100 feet? Malayo ba yun? So, basta may distansya, I think 100 feet away, na dapat hanggang dun lang sila. Kasi kapag may lumalapit sa kanila, kaya nga kita nyo kanina yung binasa natin, nandun yung parang babala na sinasabi nilang, ano ba yung word na, unclean. Thank you, Pastor. Medyo nabiblanko ako ng konti. Sumisigaw sila ng unclean so that yung mga tao ay magkaroon ng babala kasi nakakahawa yung kanilang sakit. Ganun kalala ang karamdamang ito at kung bakit naikwento ito ng Bible. But sige po, tignan natin ito. Pakibalik ako sa title ko para at least tumuloy-tuloy tayo. The cleansing of the leper. But dito pwede natin tignan, dahil sa tingin ko, ito ay na-portray kung gaano kalala ang kasalanan na nagawa ng tao sa harapan ng Diyos. At pwede naman yan, that yung pagiging unclean, yung the cleansing of the leper, pwede naman din nating tignan yan, that the cleansing of the sin. Dahil ito naman talaga ang ginawa ni Jesus dun sa cross ng Kalbaryo. That ganda nung inawit kasi sabi sobra yung lala ng kasalanan pero grabe lang talaga ang Diyos, si Lord, yung awit na nagsasabi. Kaya that in the end, masasabi mo talaga na wala kang katulad, Panginoon. Dahil, hindi kami deserving, Panginoon, para makatanggap ng kagalingan o kalayaan o hindi ko alam anong pwede pa, deliverance na ba tawag dyan, na makalaya sa mga kasalanan, but nang dahil sa Panginoon ay napalaya tayo dito. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, dito ay, sige, may mga konting tanong na ilagay ko. But hayaan natin, ano ba yung kasalanan? What kind of sin na itong ating pinag-uusapan? Ang Bible kasi nagsasabi na yung sin is the disobedience of the Word of God. Kaya napakalaga talaga na wala nang laki ng kasalanan na gawa ng tao ay yung hindi sundin yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, yun yung kanyang kalooban. Yun yung kanyang gusto. Hindi ba? Na malimit na naririnig natin na ang dapat ay andun tayong lagi na sinasabi natin, what is your will, God? Your will be done, Lord. Yung kalooban mo mangyari sa buhay ko. What is your will, Lord? Ito po yun, but hindi na po ito masyado parang nabibigyan ng pansin. Kaya ang Bible, kung tignan natin, si Jesus, nagbigay siya ng kanyang salita. That's why Jesus gave His command in the New Testament. In Matthew chapter 22, verse 37 to 39. Andiyan pa ba kayo? Nakikinig naman kayo, Sige, okay lang ba? Magtutuloy-tuloy pa ako. So, sige, tuloy tayo. Matthew chapter 22, verse 37. Ito, bigat ng binitawan, at binigay na command, sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang mayroong command nito, na ang sabi, Jesus said to him, sa kanyang mga kausap, you shall love the Lord your God with
all your heart. No, grabe yung pinagugutan. No, kapag binasa mo to, parang wala lang, pero galing to sa puso ng Panginoon. Kasi ito yung problema ng mga tao that time. No? Ito yung nakikita niyang malalang problema, malalang kasalanan, no? Na nabanggit niya. Na ang sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. No? Ang sabi niya, this is the first and great commandments. So, binigay niya ng diin. No? Na, kasi nga, nakita niya, kung meron mang pinakamalalang kasalanan na gawa ang tao, ito yung ayaw bigyan ng kalagahan ang Diyos, no, sa puso ng mga tao. And then sabi niya dito sa verse 38, this is sa verse 39, and the second is like it, sabi niya, you shall love your neighbors or neighbor as yourself. No, medyo ito parang daanan mo lang to eh. Pero galing to sa puso ng Panginoon, no? Na kinausap niya ang tao kasi eto yung wala, no? Na parang dito, kasi kapag ito na ang wala, ito na yung nagiging source ng sin, no? Dito nagaganap, no? Kapag hindi mo talaga love ang Diyos, definitely, no? Maging yung neighbor mo, hindi mo malalab ito. So, sobra yung magiging resulta pagkatapos, no? Dito makikita natin, if you love God with all your heart and won't disobey His words, no? Andun yung dapat yung mag-automatic, no? Sorry sa word, no? But you will love your neighbors. No? Kapag you will love your neighbors, hindi lang naman to literal na maisip mo yung kapitbahay mo. Hindi po eh. Yung mga tao na nasa paligid mo, either yan sa loob ng bahay mo, relatives mo ba yan, yung mga tao na nakakonect sa'yo. No? As a whole, no? Pwede mo sabihin, you will love your kababayan, no? As Pilipino. Kanina, paglabas ko, medyo nagmamadali ako, pero hindi ko maiwasan na madami mga tao na nakita ko, may dala-dala silang kanilang mga, I think today is Santo Niño's Day. Tama ba ako? Yun natin ang declaration ngayon eh. So that, nakita ko yung mga tao, mga religious people, no? Doon pa lang sa aming community, kasi meron kaming yung harapan namin. Sa likod naman yung church nila, no? Yung Catholic Church, but hindi sa harapan namin, sa likod. So, hindi din namin nakikita yung kanilang mga ginagawa kasi nandun sila sa kabilang kalsada. But yun na nga, may mga group of people na talagang ang husay nilang dinadala yung kanilang mga Diyos-Diyosan. At nakakalungkot, no? Kung hindi mo sila love, wala kang pakialam eh. O kaya, hindi ko alam, lalaitin mo sila, whatsoever, pero kapag nandun ka na concerned ka sa kanilang mga ginagawa, ako, yung agad na naisip ko nung makita ko, Lord, kabagan mo yung mga tao, and God, no, nandun kang nagdideklara na makalaya sila dyan. Kasi naintindihan mo na they are sincere, but they are sincerely wrong. No? Kapag ka naitama lang talaga at naipakilala sa kanila yung Diyos na walang katulad, no, at nag-iisang Diyos, so that in the end, tingin ko ito yung mga tao na seryoso, so that in the end ay mamahalin nila ang Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord, no? Dapat meron tayo pong ganun. Hindi ko alam na sa malimit na pagkakataon ay pinasisilip sa atin ng Diyos, no? Ewan ko, ba't ako na-stuck dito? Yung mga tao na nasa paligid natin, so that andun tayo, nagkakaroon tayo ng concern sa kanilang kalagayan. That tulad nitong sinabi ko kanina, na yung leprosy ay hindi naman to literal na, hindi na to para sa atin eh. But ito ay nagpo-portray, no? This is about sin, no? Na siyang laganap sa panahon natin ngayon, na para sila ding mayroong ganitong klase ng karamdaman, no? Na nandun dapat yung concern and desire na sila man ay makatagpo ng kagalingan. Sige, palapakan mo si Lord through us, no? Na yung bulungan mo lang si Lord, no? Na nakakakita ka ng mga tao, yung mga tao na sa paligid mo, o loved ones mo, sino man yan, sa bahay, hindi ko alam, nanay mo, tatay mo, anak, lola, hindi ko alam.
mga kaibigan, sa katrabaho. Ang dami kasi yung mga neighbors, no, sa buhay natin. But sana man lang ay nabubulong natin sila kay Lord na, Lord, ang dalangin ko ay gumaling din sila sa kanilang kalagayan. Sige, palakpakan mo si Lord, no? Kasi kung paano ko dinescribe yung kalagayan ng isang may ketong, ito din naman ang kalagayan ng mga tao na nandoon sa pagkakasala. Ito din yung kanilang kalagayan, no? Na yung sin ay nagiging dahilan upang sumira talaga ng buhay. Sumira ng kinabukasan, no? Sumira ng future ng buhay, no? Ito 'yun, no? So, walang pagkakaiba, no? Kaya itong ganitong usapan, no, na kapag etong mga may kwento sa Bible about leprosy ay mapupunta talaga 'to, no? Sa magtuturo ito at makikita mo na nagpapakita siya na kung ano ang kalagayan ng tao na kapag siya ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Na yung word na sobra, no? Sabi nga, terrible, no? Sobra yung kalagayan. Walang pabor at outcasted talagang makikita mo, hiwalay talaga. But no, ang Bible nagsasabi na the penalty of sin is death. No? Ang Bible very clear 'yan, no? Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ko kanina, sa panahon nila, Old Testament, no, even sa panahon ni Christ, no, itong mga New Testament people, no, himala lang talaga kung bakit sila nakareceive ng kagalingan. But medicine, walang gamot para dito. No, may gumaling ilang tao, but because of the miracle of God, hindi siya medisina ang naging dahilan. Kaya ito yun katumbas din ng ang Bible nagsasabi na ang kabayaran ng kasalanan, na ang kasalanan ay nanatili sa puso ng tao, no, na i-produce pa ng original sin, no, na minana pa natin sa ating mga magulang. Of course, alam natin itong si Adam and Eve in the garden, no, sila itong nagsimula, no, sa kanila nagsimula all the product of the original sin of Adam and Eve, no, na ikinento ng Bible dun sa Garden of Eden. So doon ang galing. Kaya ang Bible nagsasabi wala kahit isa, no, ang lahat ay nagkasala. Kaya nga ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, na ang sabi, hindi pilak, hindi ginto ang ibinayad na minana mo pa sa mga magulang mo. No? So, hindi siya tinutukoy na kasalanan mo lang. Merong minana na nandun na, dumadaloy sa ugat ng tao. Na minana pa sa magulang mo. Ang sabi ay, kundi ang buhay ni Kristo na siyang ibinayubay dun sa cross ng Kalbaryo. So, yun lang talaga yun. Yun yung tanging lunas. Kaya nga, tama yung awit na wala kang katulad. Nag-iisa ka at wala kang katulad. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah. And that is our experience, no, friends? At least makikita natin to. Sanay naman tayo mag-uusap-usap dito ng mga bagay-bagay, But I think and I believe, na kung meron mang dapat na pwede kong sabihin na pinakamalagang dapat pinag-uusapan itong ganitong usapan. No? This is about the gospel of Christ. Ito yung ginawa ni Christ dun sa cross ng Kalbaryo. At ano ang naging benefit nito dun sa mga tao na kumilala sa Kanya. Sige, pwede mo bang palapakan pa si Lord? No? Because sin, yung kasalanan ay nagdulot, nung matapos na magkasala itong dalawa, si Adam and itong si Eve, nandun tuloy-tuloy yung mga kalamidad. So wala naman dapat ganung plano ang Diyos, na may mga ganung pangyayari. Kasi perfect yung plan ng Diyos. But because of sin, sabi ng Bible, nasira ang lahat. Kita nyo ang nagagawa ng kasalanan. Ang unang plano ng Diyos, ano ang plano ng Diyos kung titignan natin? Ang plano ng Diyos ay mahusay. Kompleto lahat. Kaya nga kung titignan natin, in the beginning, sabi ng Bible, create ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya hinuli niya ang tao. Nung makita niya na ang lahat ng pangangailangan ng tao ay nandun, and then sabi niya, let us create man.
no? Kasi kompleto na, no? Yun ang plano ng Diyos, na original plan ng Diyos. But because of sin, no, alam natin na ang Bible ay nagsabi na etong dalawa, ano, of course, inuna ng babae, but etong si Adam ay sumunod din na sumuway sa salita ng Diyos. At that, in the end, ayun na, sira na ang plano ng Diyos. Instead na mahusay, maayos, lahat in order, andun na yung kalamidad, nandyan na ang bagyo, nandyan na ang kung ano-ano, andun ang gera, andun ang gutom, andun ang sakit, no? Kasama yung leprosy, no? But because of sin. So, sige, tignan pa natin to, ano, na meron pa kasi akong gustong sabihin dito, no? Na ito yung nagbigay ng pangit na naging kalagayan, no, sa buhay, hindi lamang sa mundo, kundi even sa buhay ng mga tao. So, dito, tuloy tayo pa, no? Ako, marami akong madami akong mga experiences at marami akong, madami akong mga nakitang mga tao na andun sila sa sobrang devastated, no, ng buhay. Sometimes, mga unbeliever yan na nakikilala ko, na hindi ko talaga mapigilan, nagka-counsel ako eh. Kasi may mga pagkakataon na ang ganda sana ng buhay, may magaganda trabaho, no? May sumasakay ng barko, malalaking mga sweldo, pero makikita mo, bandang huli, nagiging parang taong grasa because of what? Drugs, andun ang sugalan. So, ay mga vices that in the end ay yun, nagre-resulta ng wasak ang pamilya, wasak ang kinabukasan, wasak ang buhay because of that kind of sin. But I have my good news, ano. Hindi ko to sinasabi so that in the end ay wala na, uwi na tayo at wala na. No. Ang Bible ay bukod sa tinawag siyang Bible, tinawag din siyang the good news, no? The good news. Dito, no, sa isa sa kung bakit siya good news, eto sabi ni Jesus in Luke chapter 4 verse 18, no? Ang sabi niya dito, Jesus said in Luke chapter 4 verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me." No? Hindi ko alam, sabi ko nga kanina, parang gusto ko lang i-imagine na parang kaharap ko si Lord na nagsasalita siya. No? Kasi literal naman talaga na andun siya, kausap niya ang mga tao. Bukod sa kanyang mga disciples, no? Yung mga tao na sumusunod sa kanya at talagang gusto siyang marinig at hindi ko alam sa iba't ibang mga motive na meron sila, but ito yung isang binitawan ng Panginoon, no? So parang hindi naman, no, kapag binasa mo kasi parang wala lang, no, but kahit yung binasa natin kanina, that love your God with all your heart, with all your mind and with all your soul, no? Kapag narinig mo na yung bang that time, ikaw makarinig ng literal, hindi ko alam kung paano mo ma-receive, ano. But this time, so of course, binabasa lang natin, at hindi siya dapat ganun yung, porque binabasa lang, dapat ay andun din na parang ninanamnam mo yung kanyang sinasabi. Ito, sabi niya, dito, in Luke chapter 4, verse 18, ito na yung kanyang saklolo, no? Sa kalagayan ng tao. Sabi niya dito, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor." No? "He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight of the blind." No? Grabe, no? Pag, wow, Lord, no? Sabi dito, "To set at liberty those who are oppressed." No? So, hindi naman, no? Kumpleto na no? So that in the end, gusto kong sabihin, no, na, maybe na pwede nating portray yung leprosy, no, sa kasalanan, at pwede na yung kasalanan ngayon ay nasa buhay ng mga tao, nasa buhay natin, no, na parang ketong na
talagang so that in the end ay pumapatay. But hindi siya naman ganun lang kasi inuunti-unti niya yung buhay ng tao. Na tulad ng isang may ketong, yung literal na nagaganap sa kanila na talagang natatanggal ang mga tenga, naagnas ang mga ilong. No? Sorry po, hindi siya magandang sabihin. But kailangan kong sabihin so that in the end, ma-realize natin na ito din ang nagagawa ng kasalanan. No? Sumisira ng buhay. No? Sumisira ng maraming buhay. Sumisira ng pag-asa. Sumisira ng magandang kinabukasan. Sumisira sa relasyon sa Diyos, sumisira sa mga plano ng Diyos, no, na napakainam sana para doon sa kanyang mga anak. Pero because of this sin, ang Bible nagsasabi na ang kasalanan ang dahilan upang ang Diyos at ang tao ay mahiwalay, no? Ang kasalanan ang namamagitan, nagiging wall, no, so that yung tao ay hindi makaabot sa Diyos. O hindi man lang niya mapakinggan ng Diyos because of that sin, no? Ito yun, no? Kung titignan natin na, I think, ako, pwede ko siyang tignan, that is more than ketong, no? Na kung titignan natin yung nawala sa'yo, nawala sa tao, no? Yung pribileyo mo sa Diyos, no? So that in the end. So, but, kaya naman lang nababanggit ng Bible, no? Na yung mga words because of that sin, but that in the end ang Bible ay nag-introduce ng solution that nakita natin that there is remedy for it, no? Ito yung ganda, ito yung kwento ni Jesus. Ganun yung kwento niya. Kaya tama lang yung awit na noon na talagang, Lord, no, yung hindi ko masyado nakakuha yung exact word, but yung awit natin kanina, bago ba yung awit nyo? Buti naman umaawit kayo ng Tagalog. Sorry po, online pala tayo. So, sorry po. Sanay kasi tayo sa English, pero sarap pong mag-worship ng Tagalog, Gusto nyo ba next Sunday, Tagalog tayo ulit? Pahirapan natin yung ating praise and worship. Sanay tayo sa English. Okay naman ang English. Pero may mga Tagalog song, na mga magaganda siyang yung mensahe na talagang, But hindi naman. Okay din naman yung mga English songs natin. But eto, sabi ko nga, eto, medyo gumagawa ako ng sermon kagabi. Natapos, ilang araw ko ginagawa yun. Pero pagdating nung bandang, I think mga alauna kanina, hindi nag-absorb sa akin yung sermon na inaaral ko, binabalikan ko. So, wala talaga. Kaya sabi ko, Lord, may iba ka bang So, hindi naman, hindi ako nagkamali si Lord kasi na marinig ko yung awit. Sabi ko, ito pala yung dahilan kasi tumutugma siya sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Alam niyo si Lord, hindi siya pabayang Diyos, no? Talagang gusto niyang ibigay sa atin yung best para sa atin. No? Sometimes di lang natin siya masyado napapansin sa ganung klase ng kanyang mga paraan. But si Lord gusto niya ng best. Yung mga bagay na kapag isinasama natin siya sa ating mga buhay. Sige, palapakan mo sa Lord. No? And I think, and I believe na tama tong sermon na to. No? Madinig natin na makita natin dito yung that in the end, malala yung ating kalagayan dati. Nung hindi pa natin na-meet si Christ, para tayong may mga ketong that time. No? Talagang yung kasalanan ay talagang parang normal na lang sa atin. But hindi natin napapansin yung mga bagay na yun ay sumisira sa mga buhay natin. Sa mga pangarap ng Diyos, sa mga pangarap, sa mga gandang mga bagay. No? At sumisira ng maraming kahit yung mga tao na nasa paligid natin, sila ay nadadamay. Sige, pwede nyo bang palapakan si Lord? But, sige po, gusto ko pong tapusin to sa, at least, nadinig natin na in spite that, sobra yung kalagayan, yung may ketong, literal, hirap ng kanilang kalagayan. But that in the end, totoo naman, ang sabi ng Bible, by His stripe,
At ano ba, no? Wala nang posible yan na pwede yan pagalingin ni Lord, no? Sa iba't ibang kanyang paraan. That sometimes gagamit siya ng mga scientists whatsoever so that makatuklas sila ng gamot. But that is the Lord. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, there is a remedy for it, no? Friends, at sa umagang ito, so bago tayo magtapos, hindi ko alam na may kausap ba ako dito ngayon? Ikaw ba itong kausap? O ako ba to? Meron ba tayong karamdaman? No? Katulad nito na baka nga, no? Na ang kasalanan ay nandyan, na nagtutuloy-tuloy. No? Nagtutuloy-tuloy. At yan ang nagiging source ngayon ng kaguluhan ng buhay. No? Kawalan ng parang mga pabor sa maraming mga bagay. No? But this morning gusto ng Lord na makalaya tayo diyan, no? Kayo mga nakikinig sa amin online, no? No, sige po, tayan natin na alam ko si Lord ay kumakausap din sa inyo na pinag-uusapan namin dito ay itong patungkol sa taong merong leprosy, but ito ay nadadivert so that in the end ay itong leprosy ay pinuportray niya. This is sin na almost the same, no? Na siyang sumisira din ng buhay ng maraming mga tao, even in our time today. So, the remedy is, of course, is Jesus. Sabi ko nga kanina, privileged tayo na even in yung church natin na ako, pag naririnig ko yung pangalan ng ating simbahan, masyado ka lang proud ka lang, no? Nabanggitin yung pangalan ng simbahan because si Christ talaga ang naka-highlight in Christ City Church kasi wala namang iba kundi si Christ lang, si Jesus lang ang pwedeng kasagutan, no? At kagalingan, no, ng kalagayan, no, ng buhay ng tao. Sige, pwede mo bang palapakan ng Panginoon? And there is no other. Wala nang iba, no? Without Christ, no, there's no salvation at all. Kahit anong klase ng ganda ng religion, kung si Christ ay wala dyan, no? Without there is no other. Wala nang ibang Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, medyo nakakalungkot lang kung yung marami, no, lalo na sa mga kababayan natin, madaming Diyos na tinatawagan. But nag-iisa lang ang Diyos. There's one solution for it, no, sa kalagayan ng buhay ng tao. Just one, and what is ano ba pwede? And that is the cross, no? Kung ano yung ginawa ni Jesus dun sa cross ng Kalbaryo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Medyo no, natututo tayo. At least kung next time, mag-uusap-usap tayo ng mga bagay, no, na binibuild up sa atin ng Lord, sa mga bagay na nagdadagdag sa ating pagiging Kristiyano, pinagtitibay tayo ni Lord, whatsoever. But at least, no, napapag-usapan din natin itong isa sa pinakamalaga, yung pinanggalingan, no, yung ng kagalingan, kung paano tayo itinayo ng Lord muli, ng Diyos, no, at tayo muli nakabangon because of our Lord Jesus Christ, na kung saan ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan. Sige, palapakan mo si Lord pa, no? So, sige po, dito, itong ganitong mga kwento ay itong kwento ng tao na merong ganitong sakit ay hinalintulad sa nitong sakit na to, hinalintulad tulad ng sabi ko kanina, kung saan ay yun yung dahilan kung bakit si Jesus ay pumayag na ipako siya sa cross. The crucified Jesus is the answer of all sin. At walang question dyan, no? Yun yung talagang, at ang Bible nagsabi nung si Christ ay namatay sa cross, after that, no? Sabi ko kanina, ang kasalanan ang siyang nagiging parang hadlang, no? Hindi parang lang, kundi naging hadlang, no? Upang ang tao at ang Diyos ay hindi magkaroon ng ugnayan. That time nung si Christ ay hindi pa namatay,
sa cross. At yun yung purpose, no, kung bakit si Christ ay, sabi ko nga, mahirap para sa kanya na gawin ang mga bagay na yun, pero alam niya na mas malaki ang magiging pakinabang kapag ginawa niya ang mga ito, no, na ang tao ay muling maidugtong muli sa Diyos. Kaya ang Bible nagsasabi nung siya ay nawala na ng hininga dun sa cross, the veil in the temple was torn from top to bottom. No? Yung harang na sinasabi ng Bible na ang sabi, ang kasalanan ng dahilan kung bakit ang tao at ang Diyos ay nagkalayo. But when Christ died on the cross, no, o at the cross, ang Bible maliwanag na napunit yung tabing. No? The veil in the temple was torn from top to bottom. Yun yung maliwanag so that ang tao ay malaya ng nakalalapit sa Diyos. So sige, palapakan mo sila. And that is our experience. No? Tayo na mga kumilala sa Panginoon at tinanggap siya at kinilala natin ang kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. No? Ito yung agad-agad na nangyari sa atin. Yung dati na ang layo-layo natin sa Lord, o kaya ay hindi tayo makalapit dahil meron tabing, no? May kasalanan na nakaharang, no? Ang kasalanan ng dahilan kung bakit ang Diyos, ang tao ay nagkalayo, no? But when Christ paid for that, no? Dito yung privilege natin at ito yung experience natin. So ito yung mga bagay na hindi lang to parang wala lang, parang hindi ko alam, no? Narinig ko lang whatsoever, but hindi po. Tinarbaho po ito ng Diyos. Hindi po ito parang nag-magic lang whatsoever, but tinrabaho po ito. No? Naghirap ang Panginoon dito upang magkaroon tayo ng ganitong klaseng privilege. Sige, palapakan mo si Lord. Kaya gusto ko talagang balikan yung awit so that in the end, tama lang talaga na sinasabi natin that God o Panginoon, wala ka talagang katulad. Nag-iisa ka at wala kang katulad. So, salamat sa Panginoon. Kasi, kaya naman natin sinasabi, hindi na parang sinasabi mo lang kasi narinig mo, experience natin, no? Kasi na-experience natin na ngayon ay nararanasan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Sige, palapakan mo si Lord. So, that in the end, no? Sabi nga ng Bible, tulad ng sabi ko, na pigtas na yung harang, no? So that whosoever come, no? Whosoever come, no? So whosoever come, they will receive healing, no? Kung ito ay tinutumbas natin na itong sin ay sakit, tulad ng leprosy, no? Whosoever comes, they will receive healing. Kaya nga, talagang si Lord ay hanggang ngayon, kumakatok siya sa puso ng tao. Nag-i-invite siya through us, no? Tayo ay kanyang binigyan ng mandato. Di ba? Sabi ng Bible, go, no? But preach, no, the gospel to all nations, no? But hindi naman, no, yung nation, sabi ko nga, parang neighbor lang yan. That sometimes yung nation or neighbor, yung mga tao na nasa paligid natin, so that they will know, no, na merong remedy, no, yung kalagayan na meron sila, so that when they experience o mamit nila si Christ sa kanilang mga buhay, no, at ang Bible nagsasabi that so that whoever come or whosoever come or so that whoever comes, no, they will receive healing sa kanilang mga buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Thank you, Lord. Sige po, ayan natin, no, maging pundasyon natin to, no, naintindihan natin ang lahat ng ito ay galing dito, no, sa ginawa ng Panginoon. That's why in the new covenant, no, God become our covering. Yun ang sabi ng Bible. No, siya yung nagko-cover na sa atin. Hindi na po pwede sa atin yung mga bagay na yan that is cursed before, no, because of yan yung resulta ng kasalanan, no, kaya nagmamanifest yan sa atin. But this time, no, because of Christ, si Christ is with us, no, kasama natin siya. So he become our covering
Meron tayong protection. Sige, palapakan mo si Lord, no? So, sige, maintindihan natin to that we have our privilege, no? Na we are covered, no? Na meron tayong covering si Christ. Siya yung nagproprotekta na sa atin sa mga bagay-bagay, no? Lalo na ang kasalanan na nagiging source, no? Para tayo ay masira, ano? Si Lord nandyan at hindi siya pumapayag. That from time to time, no, ang Holy Spirit talagang kinakausap tayo, kinukonvict tayo. Kapag inooperan tayo ng mundo, no, most of the time Satan, no, trying to offer something, no, na lalo na yung gustong-gusto natin. But ang Holy Spirit hindi pumapayag, kinukonvict niya tayo. Sinasabihin na tayo na mali yan, mapapahama ka dyan at hindi magbibigay ng kaluguran yan sa harapan ng Panginoon o ng Diyos. Kaya huwag mong gawin yan. Sige, palapakan mo si Lord, ano? Siya yung ating saklolo so that in the end, that tayo ay hindi na nagtutuloy-tuloy sa kasalanan. So, the cross is not only for, ano ba pwede? Yung mga unbeliever, no? But it is also for ano ba pwede? Pulling Christians, no? Sometimes nagpe-fail tayo eh, no? Nagkakaroon tayo ng pagkakamali, no? Ang ibig kong sabihin when you fail, no? Andyan yan, no? Na that in the end ang enemy ay sometimes ano niya tayo, no? I-accuse niya tayo so that then sabihin wala ka na, no? Hindi ka na pwede, no? Siya lang 'yun. But no, alam natin na kapag totoo tayo sa puso natin, na sincero tayong humingi doon sa mga pagkakamali natin, of course, no, hindi natin inaabuso ang kabutihan ng Diyos. But kapag nandun tayo sa ganung kalagayan, no, available yung mercy ng Diyos. At ang sabi, yung kanyang grace ay nandyan, ay sufficient para dyan. But kung love mo si Lord, na tulad ng sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, no? Hindi mo gagawin yun, yung parang inaabuso mo, no? Love mo si Lord eh, no? Hindi mo siya, kundi nantungan lagi na yung desire mo na nagsasabi na, God, gusto kitang bigyan ng kaluguran. Lord, yung pagmamahal mo ay gusto mong patunayan, no? Kulang man, but yung desire na, Lord, gusto kong maluwalhati ka sa buhay ko, Panginoon. At nandun kang ayaw mong saktan ang Panginoon. Friends, ito po yun eh. No? But si Lord ay mabuti. No? That sometimes nandun tayo, no? Nagpo-fall, but His mercy is always available. Sige, palapakan mo si Lord. No? Basta wag lang tayong mapagod or wag tayong parang, ano ba pwede? Yung magkaroon ng pride na parang hindi ka nalalapit sa Lord. No? May mga tao na ayaw mag-sorry sa Lord. No? Sarap lang yung sanay tayo mag-sorry. Kasi kapag sanay ka mag-sorry sa Lord, madali na lang mag-sorry sa iba. Di ba sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And then sabi niya, ito, second commandment, love your neighbors. No? Kasi pag love mo si Lord, definitely, no? Hindi mahirap sa iyo para mahalin, no, yung mga tao na nasa paligid mo, no? At of course, no, dahil ayaw mong saktan ang kalooban ng Lord, no? Hindi ka mapalagay, no? Hindi ko alam, no? Yung ganda lang ng ugali na minuto lang ang pagitan. Hindi tumatagal. Bumabalik ka sa Lord at sinasabi mo, Lord, sorry talaga, Lord. Meron ba tayong ganun? No? Ganda lang yung ganung ugali. No? Ako sinasabi ko to because I think sa bahay namin o sa akin, meron akong ganun. Yung ganung conviction na hindi mo na pinatatagal pa, no? Pinag-aantay pa natin si Lord, no? Nandun ka na kung meron mang pagkakamali o nasabi mo, naisip mo, or sometimes nagawa mo, but seconds lang, no? Andun ka na nakukonvict ka at andun yung desire mo na galing sa puso mo na sinasabi mo talaga na, Lord, sorry talaga, Lord, sorry talaga, Lord. At tingin ko si Lord natutuwa.
no, sa ganung klase ng puso ng tao kasi nararamdaman niya na oo, ayaw mo akong saktan, ano? Alam mo na hindi ako natutuwa sa mga bagay na yan. Kaya andyan ka na nagmamadali at gusto mong iayos agad. Ako ang prayer ko na sana, friends, wag na natin patagalin ang kasalanan sa buhay natin. Kasi hindi lang naman to parang binibigyan mo ng halaga si Lord, but ito din ay para sa'yo. No, kasi kung to ay panatilin mo sa buhay mo, magiging parang ketong yan. Maagnas ka dyan, maraming maagnas sa buhay mo. No? So, wala tayong magagawa dyan. No? That is the principle. No? No? That is the principle. In fact, hindi man nababago yung Bible na sinasabi, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, pwedeng hindi naman to kamatayang spiritual, hindi naman din to kamatayang physical, but kamatayan sa maraming mga pabor. Kamatayan sa maraming mga bagay sa buhay mo na hindi mo na makikita yan. No? Friends, so tingnan natin to. But salamat sa Panginoon, tama yung title ko, pakibalik ako sa title ko. No? The cleansing of the leper. No? At sabi ko kanina, sino ba yung mga leper na yan? Pwede rin yan tayo, no? May pwede na itong tao, talagang literal na meron siyang sakit, but sabi ko nga kanina, ay ito ay pwedeng, ang Bible, pinuportray niya ito na yung leprosy is sin. Na kung ang tao ay merong nandun ng kasalanan, no? Nag-build up at nananatili, para din ito, kalintulad nitong leper na outcasted, no? Wala siyang pabor. Wala siyang privilege. Yung normal na tao na malaya, hindi siya katulad ng ganun. No, ito yung ayaw ng Diyos, no? Sabi ko nga I think last Wednesday, na kung nandito kayo, mahal tayo ng Diyos, no? Mahal tayo ng Diyos. Pero hate ng Diyos ang sin, no? So, nagkakaroon ng contradiction ngayon. Ayaw man ng Diyos yung makita tayo na nandun tayo sa ganong kalagayan, but nandun ang salita ng kanyang mga salita, no? Na meron talagang kabayaran sa bawat kasalanan, no? So that hindi niya pwede yan pakialaman. I-accuse siya ng enemy. At that hindi pwede sabihin sa kanya ng enemy, lumalabag ka sa salita mo. So, hindi pwede. Kaya nga, last Wednesday, kung nandito kayo, sabi ko nga, naging dilemma. Tama ba ako? Tama ba? Dilemma. Sorry. Dilemma sa Diyos yan. Na parang, teka muna, sabi ko last Wednesday, papayagan ko bang, sabi ko yung word, yung mabigat papayagan ko bang patayin ang mahal ko? Sabi ko, magiging sinungaling siya. No? Sinasabi niya na mahal ko kayo. Nandun siya sa ganun. No? Na naging dilemma. Sorry sa word. No? Para sa kanya. But hindi. Ang Diyos ay merong solusyon. No? Na instead na mamatay tayo because of our sin, pinayagan niyang mamatay ang kanyang anak. Ang sabi ng Bible, for God so loved the world, for God so loved us, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. No? So, ito yun. Ito yung mga dugtong ng mga kwento. At ito yung kwento natin. Na dapat tayo ang namatay because of that sin. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, no? At yun ang naging, hindi problema sa Kanya, but of course, no, pwede mong tignan sa perspektiba ng tao at sa kaisipan ng tao, pwedeng, oo nga naman. Pero sa Diyos, yung imposible ay posible sa Kanya. But masyadong mabigat yung Kanyang ibinayad. No? Instead na tayo ang namatay, but of course, ang Bible nagsasabi na kahit tadtarin tayo at namatay tayo for that sin, hindi pa rin sapat yan para bayaran. Because sinner nga tayo Walang value yung buhay. Kaya talagang, yun na nga, ano ba pwede? Siya itong talagang naging kabayaran. No?
yung walang kasalanan ay namatay para sa makasalanan. Sige, palapakan mo si Lord. Dami nating Friends, hayaan nyo nga na sa ganitong mga pagkakataon, sige, aralin natin to at kunin natin to. Maging knowledge to and understanding. So that in the end, kapag sinabi mong wala kang katulad, meron kang pinagugutan ng dahilan. Alam mo kung bakit mo nasabi na Diyos, wala kang katulad. Lord, sobra ginawa mo, Panginoon, para sa amin. Sige, palapakan mo si Lord. Ang totoo, God will forgive you. Ang enemy ay sinungaling, si Satan. Pag in-accuse ka niya, sabihin, wala ka na. No. He's a liar. He's a liar. If you confess your sin, hindi ko alam, At sabi ko nga, Lord, mukhang ito, maganda itong i-preach. Parang hinaya nga ako nung inaaral ko siya. Kasi meron tayo, this coming February, kailan ba yan, Nak? Sa 25, we have our healing and deliverance. I think, ito maganda to, but hindi mo naman, si Lord, maraming source. Sa usapan patungkol kay Lord, ang daming pwedeng pagkukunan. But we are blessed. Hindi pa man dumating yung araw na yan, ay si Lord ay in advance. So that siguro, ang pwede natin gawin after this, invite tayo ng mga tao for our deliverance night at healing. That is our special midweek service. So, please, ayan yung mag-participate po tayo. Bring people. Sabi nga natin sa ating pong ating promotion, invite sick people. Of course, hindi lang naman physical to, spiritual, na dapat ay makareceive din sila ng kagalingan for the Spirit. Oh God, hallelujah. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah. Na ang Bible nagsasabi na if you confess your sin, He is only the solution. Only solution. He is the only answer, the answer, para sa mga bagay na yan, And sabi ko nga kanina, there's no other, Kaya ganda lang, kung nakakakita tayo ng mga tao na they are sincere, sa kanilang mga ginagawa religiously, lalo na sa araw na to, nakakalungkot lang kasi alam natin na, sorry to say, mahirap sabihin, pero walang saysay, walang gamit. In fact, nagiging ano pa ito, yung curse, when we worship idols or we worship hindi yung totoong Diyos, nagiging curse pa ito sa ating mga buhay. But hindi natin to sinasabi na parang may pagka-arrogante tayo whatsoever. Ako, sinasabi ko ito, mahirap sabihin, but andun yung concern. So that in the end, nandun tayo sa prayer natin na sila man isang araw makilala ang nag-iisang Diyos, na totoong Diyos, na nagbibigay ng kagalingan sa buhay ng tao. Sige, palapakan mo si Lord. Salamat sa Panginoon. Friends, Jesus is the answer. He is our healer. Siya ang nagpakilala na siya ang kagalingan ng anumang karamdaman. At siya ang naging dahilan sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Binayaran niya ito sa halaga. Binigay niya ang kanyang buhay. Kaya nga, walang sinong hindi pwedeng magsabi na wala nang pag-asa yan. Sobrang laki na ng kasalanan ginawa yan. Mamamatay na yan sa kanyang kasalanan. Hindi po. Ang laki ng binayad yan. Gaano man kalaki ng kasalanan. Kayo mga nakikinig sa amin online, hindi ko alam, habang pinakikinggan mo kami. Maybe the enemy, the devil, ina-accuse ka sa laki ng mga kasalanan na gawa mo. Hindi ko alam. But gusto kong sabihin sa iyo, ano man yan, meron niyang kapatawaran. Dahil ang ibinayad yan ay hindi pera, hindi ginto, hindi pilak. Ang Bible nagsabi na ang buhay ni Kristo na siyang ibinayubay dun sa cross, namatay siya para dyan. Ang laki ng halaga ng ibinayad dyan, ang buhay ng Panginoon. Kaya gusto kong sabihin na
sino ka man, ano ka man, meron ka pang pag-asa na mapatawad at gumaling diyan sa iyong kalagayan. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Na ang tangi mo lang pwedeng gawin ay i-confess yung sin na yan, no? I-confess ang sin na yan. So that in the end, God will forgive you if you confess your sin. So hindi ko alam, but sige, can we stand up? No? I think I am done. Tapos na ako. Lord, thank you. Can we pray? Hindi ko alam kung sinong kausap ko dito, maging kayo na nandito sa loob ng simbahan, no? Na po pwedeng, habang nadidinig mo to ay kinakausap ka ng Diyos, no? Hindi to aksidente. I don't know. Hindi ko alam buhay mo. Pero maybe habang pinakikinggan mo ito ay kinukunbikan ng Holy Spirit, no? Sinasabi niya na meron kang problema na kailangan mo i-settle sa Panginoon. That maybe ay, hindi ko alam may mga bagay na parang nahook ka na dyan, pero alam mo na andyan ka sa pagkakasala. Andyan ka sa paggawa ng kasalanan. No, pwedeng hindi mo mang gusto yan, no, pero wala ka nang magawa kasi nagkaroon na yan ng ugat sa buhay mo. But this time, ako naniniwala, no, kasi hindi pumapayag ang Panginoon. Nakita natin kanina na inantulad niya yung isang may ketong, no, na naagnas unti-unti ang buo niyang katawan. At kanina nakita natin na nadinig mo na ipinuportray din ito, no, na kung saan ay tinutukoy niya ang kasalanan ng tao. Na ang kasalanan ay katulad ng isang may ketong na sumisira din ng kinabukasan, ng destiny, ng plano ng Diyos, ng magagandang mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Of course, no, kasama din yan, even physical, no? Kasi ang kasalanan ay pwedeng mag-end up yan sa karamdaman, no? But this time, gusto tayong sakloloan ng Diyos. Kayo mga nakikinig sa amin online, sige po, no, hindi ko alam, no, mayroon ka na bang karamdaman, literal? At gusto kong sabihin sa iyo na the Lord can heal you, no? Hayaan mo sa umagang ito, confess mo anumang kasalanan, no? At surrender mo yan sa Panginoon. At pagkatapos ay humingi ka ng kapatawaran, no? Tayo na mga nandito, hindi ko alam. Pwedeng kasama ako dyan sa isang banda. Pero ako naniniwala na sa isang banda, kinakausap tayo ng Diyos dito. Kinakausap ka ng Diyos dito, kapatid. No, hindi to aksidente na nadinig mo. Pwede na yan ang nagiging dahilan na para kang may sobrang trouble ng buhay mo ngayon because of that. And the Lord wants you to be released, no, sa mga bagay na yan. Ang tangi mong pwedeng gawin ay i-confess yan sa Lord ngayong umaga. Pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Sige po. Let us surrender our lives to God this morning. Sige po. At ayan natin, di ko alam kung kailangan kang maging specific, no? Pwede naman na sinasabi natin na, Lord, I surrender. But ang sinasabi ng Diyos sa atin, surrender all. Surrender all. Hindi yung mga bagay, isang parte lang ng buhay mo, sinurrender mo sa akin. Surrender all. No? I-surrender mo yung mga bagay na yan na hindi naging kalugod-lugod sa harapan ko. Hindi ko alam. No? But pwede na ginagamit lang ako ng Diyos ngayong umagang ito upang paalahanan ka na hindi nalulugod ang Diyos. Hindi siya hindi nalulugod dahil hindi siya nalulugod. Nalulungkot siya dahil nakikita niya na magiging kapahamakan mo yan. So that in the end, dahil ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ng Bible nagsasabi kamatayan. Lord, thank you. Sige, pwede po ba sa umagang ito, no? Confess your sin. Hindi ko alam. Lord, sorry, Lord. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Confess your sin. Hindi ko alam. Habang napapakinggan mo ako, ikaw na nakikinig sa akin online, habang napapakinggan mo ako, alam ko that the Holy Spirit, no, nagpapaalala siya ng diretsahan na yung nagiging specific siya sa'yo. Meron siyang binabanggit na mga sin na
nagtutuloy-tuloy sa buhay mo, na ang Diyos sa umagang ito, gusto niyang ma-break na yan, malusaw na yan, mawasak yan, no? So that in the end ay magkaroon ka ng deliverance, no, sa kasalanan. No, Father, in the name of Jesus, Lord, habang nakataas ang mga kamay ng iyong mga anak, sige, pwede po ba, buksan mo yung bibig mo, hindi ko alam, no? Hayaan mo yung katabi mo, wag mo siyang intindihin. No, this time, no, si Lord kinakausap tayo individually. No, sige, ito yung pagkakataon natin that confess your sin. Lord, kung sa tingin mo na parang nahook ka na dyan, no, ask Him forgiveness and ask Him for help, Lord, na sakloloan mo kami, Lord, so that God give us the strength, Lord, upang next time, Panginoon, ay hindihan na namin ang mga bagay na ito. Lord, dahil meron kaming dahilan para hindihan ito, Diyos. Hindi lang ito dahil sa alam namin na ito ay kasalanan, kundi ito ay, Lord, dadalhin kami nito sa kapahamakan, Panginoon, ng aming mga buhay. Kapatid, sige na, this is your time, no? That, sige, go before God and confess, Lord, hallelujah. Father, naririnig ka ni Lord and ask forgiveness. Ask forgiveness, Lord, Father. Yes, God, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, sa kapatawaran, Lord. At Lord, God, after this, Lord, thank you. Lord, lalaya kami. At God, salamat sa bagong buhay. At kung meron man dito na hindi mo pa tinatanggap si Lord, no? Na nagawa na isurrender sa Lord ang buhay mo, no? Isurrender ng buo, no? That maybe akala mo sinurrender mo, pero ang sinurrender mo ay kabahagi lang. But yung kabahagi, yung kalahati ay ikaw ang nagmamay-ari, no? Meron dito na ang akala mo ay buong-buong nang isinurrender ang buhay mo, pero hindi yun ang naging katotohanan. Kasi sa malimit na pagkakataon, ikaw pa rin ang nagmamay-ari at nagkukontrol. So that no wonder, no, andun laging parang namamali ka sa mga bagay-bagay na pinagdadalan mo sa sarili mo. But this time, gusto ni Lord na isurrender mo ng buyan. No? Surrender mo ng buyan. Bigay mo sa Kanya ang buong susi ng buhay mo so that si Lord ang magkocontrol dyan. Hallelujah, Father. Yes, God, Lord, God, sinusurrender namin ang buhay namin sa iyo ng buong buo. Sige, sabihin mo yan sa Lord personally. Na sabihin mo sa Lord, I surrender. Oh, Lord, sinusurrender ko sa iyo ang buong buhay ko. At simula sa araw na ito, Lord, take control sa buong buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Father, thank you. Thank you, God. Lord, salamat kasi kapag ikaw may control, Panginoon, Lord, save kami, Panginoon. Hallelujah. And thank you, Father, for the forgiveness. And salamat, Diyos, Lord, even God, sa buhay na walang hanggan. Lord, salamat sa buhay na meron kami ngayon. Lord, na God ay ikaw ang magpaplano. Lord, more than doon sa aming expectation ng pwede mong gawin at pwedeng mangyari sa buhay namin, Lord, after this. God, thank you. At salamat, Lord, sa kagalingan. Lord, salamat, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Father, thank you, God. Oh, God, thank you. Sige, anak, awit pa tayo minsan pa. Pwede ba tayo umawit sa Lord minsan pa? At this time, sige, awitan mo sa Lord nang galing sa puso mo. Sabi ng Bible, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Hallelujah. Father, yes, God, Lord, tulungan mo kaming mahalin ka namin ng buo. Father, thank you, God. After this, Lord, we are expectant, Panginoon. Lord, na malaya na kami. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo after this, kung ikaw ay nag-confess at humingi ng sorry sa Lord at tinanggap mo siya na bilang Panginoon mo, tagapagligtas sa buong buhay mo, ng buong buhay mo, gusto kong sabihin sa iyo na ikaw ay malaya na sa umagang ito. Sige, palapakan mo sa Lord that you are free, no? Sa mga bagay, no? Para ikaw ay mapahamak whatsoever. God, thank you because this time, Lord, tulad ng narinig namin kanina that you're our covering, God. Lord, ikaw magko-cover sa amin, Lord God. Sa lahat ng kapahamakan, Lord, karamdaman man ito, Lord, kagutuman man ito, kawalan man ito, Lord God, whatsoever. Lord God, thank you. Lord, ikaw ang aming covering.
Lord, sa mga bagay nito. At salamat sa mga pabor, Lord, na na-receive that namin ngayong umaga. Sige, can we worship the Lord? Hallelujah. Sige po, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace poured heart sing out your praise forever. You sing Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. I need you, God, here now. This grace poured heart sing out your praise. Come on, one more time. Jesus, I need you, God. Jesus, I need you every moment. I need you. Yes, God, here now. This grace poured heart sing out your praise forever. Yes, God. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus, all we need is you, Panginoon. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Muli, God, sa iyong kapurihan at parangal, we love you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin muli si Lord. Tayo po ay makakaupo na po. In Christ we live with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lovely, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautiful name. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory, eternally won.